Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:34 ng umaga, 6:34, at ngayon po ay araw ng Lunes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito kay Alan Peter Cayetano, na kung saan siya ay nagpapanggap na ambassador ni Jesus Christ. Ang title ko po ngayon ay Alan Peter Cayetano, nagpapanggap ambassador ni Jesus Christ. Yan po ang title ko. Ayaw ko na sanang talakayin ito, pero dahil natalakay ko na ito nung isang araw pero parang marami rin ang tumatalakay pa Kaya naisipan ko na dagdagan yung mga sinasabi nila. Opo. At natatawa po ako doon sa mga komentaryo ng iba. Opo. Hindi na raw nahiya, sabing ganun. Ay ako naman hindi ako ganun. Hindi ako basta ang ipapaliwanag ko dito ay bakit ganyan o papaano ganyan o mali yan na kiniklaim niya na siya ay ambassador ni Jesus Christ. Mali yan. Pero yan po ay kinuha niya sa Biblia. Opo, kasi may nakasulat na ganyan Pati nga si Kibuloy yung sinasabi niya na siya ang appointed son of God. Kinuha din sa Biblia yan Kaya lang pinaghalo-halo nila. Opo, nakita nga doon sa isang verse, kukunin niya, nakakita na naman siya ng isang verse, kukunin niya, ihahalo-halo niya. Kaya siya ang naging appointed son of God. Opo. Ganun po yan. Na parang mabibilib ka kung una mong narinig. Kasi pinag-aaralan din nila yan Pero kung pag-aralan mo talaga o may knowledge ka sa Word of God, yun po ay yung pamumusong sa Tagalog, aywan ko, parang blasphemy. Opo, ganun. Pamumusong blasphemy sa Diyos. Yung inaari mo na ikaw ay appointed son of God. Kasi pinaghalo-halo po Ngayon, ito din si Alan Peter Cayetano ay may nakasulat talaga na ganyan. Pero wala wala sa mga gawa niya. Opo, wala sa mga gawa niya na siya ay maging ambassador ng Diyos o ni Kristo o ni Jesus Christ. Sa Biblia po kasi, yung mga anghel ay tinatawag din na ambassador yan ng Diyos. O ang tawag ng iba dyan ay sugo din yan Ang tawag sa kanila sugo. Yun nga, ambassador o negotiator o spokesman. Yan po pero ito kay Alan Peter Cayetano ay mapangahas talaga hindi ba? Mapangahas Siya daw ang ambassador ni Kristo. Pero nung napanood ko yan, parang hindi naman ganon ang pagkasabi niya. Parang implied lang siya. Pero ganon na rin kasi ginamit niya ang pangalan ni Kristo ay nasa Biblia po ay huwag nating gagamitin ang pangalan o ang salita ng Diyos sa walang kwentang bagay. Ayan po. Pero ginagamit lang niya yan para iligaw ang mga tao. Na kunwari siya ay mabait, siya ay magaling, pero ang katotohanan po niyan ay, ayan, nakasulat yan, naging enabler po yan ni Duterte. Enabler yan. Kasi kasama niya yan, siya ang vice presidente nung kumandidato si
Katikit niya yan eh. Nung kumandidato si Digong, presidente si Digong, siya naman ang vice president. Kaya naging enabler niya yan. At ang pagkaalam ko, after 1 year, naging Department of Foreign Affairs Secretary. Hinawakan niya yung Department of Foreign Affairs Ministry. Tapos, ang pagkaalam ko din, naging Speaker of the House ito. Opo. Naglaban sila ni yun si Velasco. Ngayon, nag-term sharing sila. Ayun. Nag-term sharing sila kasi parehas silang manok ni Duterte. Kaya naging naging enabler talaga ito ni Duterte. At ang hindi ko po makalimutan dyan, yung bago tinanggal po si De Lima sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee, tinanggal nila yan eh. Siya ang nag-privilege speech doon sa Senado. Siya po ang nag-privilege speech nung sasagutin na ni Drilon, kasi nakaprepara naman sila Drilon eh, ay hindi na pinayagan. At yun naman, si Pacquiao naman, tumayo si Pacquiao agad eh, na bakante raw ang Blue Ribbon Committee. Ayan na nga ang nangyari. Bakante raw. Nasamantalang naandun naman, hindi naman nagre-resign o hindi naman nakabakasyon, hindi naman, I declare, sabi ni ni Pacquiao. Kaya ako, mananawagan ako, huwag ibuto yan si Pacquiao eh. I declare, sabi niya, that the position of the chairmanship of the Blue Ribbon Committee ay bakante, sabi niya, vacant, sabi niya. Ayun, nagbutuhan na sila, sinong ipapalit. Ipinalit nila si Gordon, na naging enabler din yan si Gordon. Actually, dyan sa Senado po, noong mga kapanahunan na yan, ay iilan lang yung lumaban dyan. Si Trillanes lang, at saka si De Lima, at ayun, sila Drilon, sila Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Sila lang yan ang lumaban. Ay outnumber talaga sila kasi nga namamayagpag eh. At yan po ang hindi maganda sa ating Senado o sa ating kultura. Hindi po maganda yan na yung function nila, yung function na sila ang co-equal branch. Opo, ginawa po sila ng co-equal yan eh, na nanggaling dito sa Amerika yan, para ganapin na sila ang mag-check. Ay hindi eh. Kung sino ang presidente, doon na sila. Kaya nga ang gobyerno natin malfunction. Walang mangyayari sa ganyan. At lalo na po doon sa hindi ba co-equal po yan, yung judiciary o yung Supreme Court. Noong nilakad ni Duterte na mag-isa niya, tatanggalin niya tayo sa ICC, naghain po sila Drilon at saka sila Pangilinan na questionin yun sa Supreme Court. Hindi kasi pwede na dinesisyonan ng Senado na tayo ay maging member ng ICC, tapos ang tatanggal lang ay executive lang, si Duterte lang, mag-isa niya. Ay ano po ang desisyon ng Supreme Court? Ayun, naging din sila, enabler din sila ni Duterte. Kaya nga hindi tayo aasinso talaga pag ganyan ang gobyerno natin, pag ganyan ang mga tao na namumuno sa atin, malfunction eh. Yung equal branch, hindi nagagawa eh. Kung hindi sumusunod sila dun sa
makapangyarihan na iisang tao lang. Yun nga, yung sa presidente. O, ngayon, ang nilalakad ng mga tao naman, babalik tayo sa ICC. Ano mangyari sa atin kung ganyan? Hindi ba? O, at yan si Alan Peter Cayetano, kasama yan. Kasama yan sa mga pinaggagawa ni Digong. Opo. Kaya nga, ngayon ay, kung i-claim yan na siya ay Ambassador of Christ, ay marami talagang tataas ang kilay dyan. Opo. Hindi nila kwan yan. Mga kwan lang yan, yung pautot o propaganda lang yan. Opo. At magaling po magsalita ito si Alan Peter Cayetano ay magaling magsalita. Magaling maglatag ng idea. Opo. Madadala ka kung susundan mo tapos unti-untiin niya pupunta na dun sa ganong topic. Nililihis niya po ang topic Nililihis niya Oh. Pero wala din yan. Nakita ko yung Nakita ko yung dun sa hearing nila ngayon, yung dalawa sila ni Amy, na parang ang pinapalabas nila ay hindi na sunod ang proseso. Iyon lang. Ay ako po ay sinagot ko na yan na ang proseso wala yan. Wala yan dahil sinagot na ni Jesus Christ yan Yes, sabi ni Jesus Christ. Parang ganito po ang sinabi ni Jesus Christ, Yes, sabi niya. Pwede ninyong i-implement ang buong proseso o ang lahat ng proseso. Pwede ninyong i-implement yan. Actually, wala yan sa Wala yan sa 10 Commandments Yang proseso, dagdag lang po yan na ginawa ng mga propeta siguro o yung mga parisyo. Dagdag lang po yan. Yung mga proseso na yan. At yan din ang nangyayari sa atin. Dagdag lang po yan. Dahil nga napakaraming kaso ay pinag-aaralan nila ay saan ba tayo nagkakamali. Ay yan. Naggagawa sila ng proseso. Ngayon, yung proseso, wala namang penal clause yan. Bakit yan ang bibigyang halaga natin? Kaya ang sabi ni Jesus Christ, yes, sabi niya, you can implement the procedures of the law. O yung mga seremonyas. Ang tawag ni Jesus Christ yan ay seremonya Mga seremonyas ng batas. Ayan, dadaan dito, papipirmahin dito, ilalagbok dito. Ganon ang proseso po Oo. Bibigyan pagkakataon ng Diyos. Ganon po ang mga proseso Pero nalilimutan, sabi ni Jesus Christ, huwag niyong kalimutan, sabi niya, the most important matter of the law. Sabi ni Jesus Christ, the purpose of the law is to obtain justice. Yun po ang dapat intindihin natin. Yung maka-obtain tayo ng justice. Ay, ang dami pong pinagpapatay Hindi ba? Ayan. Yan ang nilalakad nila Amy, ito nga, si Cayetano na ito, na hindi raw nasunod yung proseso. Opo. Ay pati nga si si Engineer Toto Kausing, kaya hindi na ako nakikinig sa kanya nabubuisit na ako Proseso daw. Proseso. Ay sinagot na po yan ng Biblia. Ang sinasabi ni Jesus Christ, nilalagyan nyo ng pabigat yung likod ng mga tao, yung hindi na nila kayang dalhin. Dahil nga dyan sa proseso, dinadagdagan nila ng mga subsection yung batas. Yan nga, yung mga procedure o ceremony of the law. Pero kayo kanya, sabi ni Jesus Christ, kayo mga parisyo, kayo mga hypocrites kayo, hindi naman kayo bumubuhat. Kahit na yung finger nyo, hindi naman bumubuhat ng batas. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Dinadagdagan nyo ng dinadagdagan ng pabigat ang mga tao sa likod nila para dalhin yung batas na hindi na nila kayang dalhin. Dahil nga dyan sa proseso. Di ba? Just imagine kung idadaan pa po sa law
local court dyan sa Pasay City, si Digong, at didesisyonan nung local court. Mag-reason po tayo. Mag-reason tayo at yan nga ang nilalaban nila kay Tano eh. Mag-reason po tayo. Kailangan may reason eh. Bakit idadaan? Idadaan daw at doon didesisyonan kung pwedeng mag-bail o kaya ay may pansamantalang paglaya o kaya titignan daw ang identity ng tao. Ay NBI po ang gumagawa niyan. NBI po, which is part of the executive. Yung si Alice Guo, NBI ang nakadiscover niyan eh. Naiisang tao lang yun eh. Bakit idadaan pa doon? Mag-reason po tayo at kung totoo man yun na pwedeng makalaya, pansamantalang paglaya, ay ayaw nang dalhin po ng mga biktima eh. Ang mga biktima po, umaangal na. Ayaw na nilang dalhin sa local court dyan sa Pilipinas. Ayaw na nila. Kasi natatakot din sila eh. Baka maya-maya eh, pasukan ang bahay nila eh. Pagbabarilin lang sila eh. Kung magkukumplain sila, ay ganun po talaga eh. Natatakot po sila. Kaya ay bakit ilalagay natin, bakit pinipilit ng mga advocate ni Duterte na dalhin muna daw sa Pasay City Court? Mag-reason po tayo Ayaw na nga dalhin doon eh, tapos doon mo dadalhin. Kasi yun daw ang nakasulat. Ay pero nga eh, may mga reason po yan eh. At iba-iba po ang hinuhuli. Iba-iba po ang mga sitwasyon. Baka yan, sinasabi ko nga, kalimitan kasi ng hinuhuli ng ICC o yung pinapahuli, wala na dun sa bansa niya. Wala na. Lumipat na ng bansa, nagbalat kayo na, at ng iba na ng pangalan. Baka kaya sinulat yan, binibigyan yung authority na makakahuli sa ibang bansa na i-identify maigi. I-identify yung maigi yan kung yan yung tao na yan. Ay dito naman bakit i-identify pa yan? Ay naandun ng anak niya, naandun ng asawa niya. Di siya yan. Hindi ba? Alangan naman na nagkamali ang pulis. Hindi ba? Ang pulis ang pwedeng mag-identify sa kanya kasi nasa kanila ang mga record. Mag-reason po tayo. Kung yun lang ang hinahabol nyo doon sa Section 2 ng Article 59, letter A, i-identify yung kwan, ay kayang-kaya po gawin ng pulis yan at ng NBI. At yung letter B na kailangan ay basahan ng sakdal, ay kayang-kaya po nang gawin yan o ipaalala sa kanya ang bakit siya hinuli. At yung pangatlo ay dapat ay may due process. Ay yan na nga hindi ba? Due process nga yan Nahuli na siya hindi ba? Ay saan siya dadalhin yan? Di doon sa hago, hindi ba? Doon siya lilitisin at doon niya ipapaalam niya. Ano ang reason niya? Ganun Pero bago po ako magdiri-diretso sinasabi ko lang na hindi dapat na ito si Alan Peter Cayetano na i-claim niya na siya ay ambassador ni Jesus Christ. Bago po ako magtuloy-tuloy ay hayaan niyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat at ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronil, si A.B. Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Juna Canao, Rosana Cavili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Duranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Kiki, User XU, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez,
Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potito, Cuco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olabieres, Adrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mira Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera Marudaad, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Piculyo, Rico Muobriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Atat Ago, Dimjos Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. Dito po kinuha ni Alan Peter Cayetano yan na siya ay Ambassador of Christ. Itataas ko lang po ha. Yan 2 Corinthians 5:20 hanggang 21. Now then, we are ambassadors for Christ. Ayan po. Si Juan po nagsasalita dito, si Paul, si Apostle Paul. As though God's were pleading through us. Ayan po, nakikiusap ang Diyos sa pamamagitan nila sa mga tao. Ayan po, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ayan po, nire-reconcile tayo sa God o pinapabalik tayo sa Diyos. Ayan po, ang ambassador ng Diyos o ng Christ. Opo, ay hindi naman natin kilala ang Diyos eh. Kaya, ambassador of Christ, o Jesus Christ. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become righteousness of God in Him. Na kung saan siya na walang kasalanan, hindi ba? Si Jesus Christ na walang kasalanan ay ginawang kasalanan para sa atin. Para sa ating mga kasalanan, hindi ba? Ang hirap pong intindihin. Pero yan po talagang totoo eh. Siya na walang kasalanan ay napunta sa kanya yung mga kasalanan natin. Kung maniniwala ka o nakikinig ka, kung hindi ka maniniwala, hindi naman hindi ka isisib. Yun po ang nilalakad ni Paul dito. Kaya sinasabi niya na siya ay ambassador of Christ. Ayan po that we might become righteousness of God. Yun po si Jesus Christ kasi ang righteousness of God. Opo. Ngayon, kung nagkapalit tayo, na tayo ay nakuha natin yung righteousness ni Jesus Christ, righteousness of God na rin tayo. Yun po ang ibig sabihin yan. Yun ang pinapaliwanag ni Paul. Kaya nga, ang tawag niya sa sarili niya ay siya ay ambassadors o ay marami nga we are ambassadors of Christ. Lahat po ng nangangaral. Pero hindi po mga politiko. Hindi po. Kasi ang nilalakad po ng politiko ay yung amo nila Katulad nga yan, si Duterte ang nilalakad ni Alan Peter Cayetano naging enabler nga po yan at sinabi ko na kanina, hindi ba? Paano siya magiging ambassador of Christ yan? Isa pa, ang mga tao ay talagang ang minimiti nila talaga sa sarili nila, ang minimiti nila kayamanan. Hindi pwede maging ambassador of Christ yan. Kung kayamanan ay na-involve nga yan sa kaldero, hindi ba? Gumawa ng kaldero lang yan, dekorasyon lang, milyon ata, 50 million. Ayan po, hindi ba? Hanggang ngayon, hindi makalimutan ng tao yan. Nung may palarong pambansa ata yan, aywan ko kung kailan na yan.
Hindi po pwedeng maging ambassador of Christ ang mga taong mahilig sa pira o sila ay nalulung sa pira o sa katanyagan o sa kapangyarihan. Yan po hindi pwede. Ako alam ko yan kasi nga ay pag ikaw ay na-born again na, iiwasan mo na po yan Iiwasan mo na. Opo. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. But as we have approved by God to be entrusted with the gospel. Ayan po, ang nilalakad po ay yung good news o yung gospel ay yung mga ambassador of Christ. Yan na po ang nilalakad nila at in-entrust daw sa kanila. Ayan po even so we speak not as pleasing men. Ayan po, hindi ba? Not as pleasing men. Ay siya ay ang nilalakad niya ay si Duterte ay. Hanggang ngayon, hindi ba? Nung nagsalita sila dyan sa Senado, dalawa sila ni Amy, ang nilalakad po nila ay si Duterte na bakit daw hindi sinunod ang proseso. Ayan po hindi ba? Proseso. Kaya nga yun ang inuna ko. Sinagot na po yan ni Jesus Christ. Puro kayo kanya proseso. Sabi ni Jesus Christ, hypocrite ang tawag niya doon sa mga parisyo na nakakaintindi ng batas o mga adbogado po yan Yung mga parisyo, mga scribes, hindi ba? Hypocrites. Puro kayo proseso. But you neglect, sabi ni Jesus Christ, the most important matter of the law. The purpose of the law is to obtain justice. Ayan po. Yun po ang intindihin natin ay andapi po namatay. Saan ang hustisya yan? Kung idadaan pa sila dyan sa Pasay City Court. At alam nyo naman natin, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Na ang mga judges sa atin ay naku po, hindi ba? Baka kinagabihan lang yan. Ang dami nang umaali-aligid na kwan dyan. Kung sino-sinong tao para kausapin yung judge. Hindi ba? Kaya nga hindi po ma-implement sa atin ang hustisya. Pwede siyang patayin, pwede siyang kausapin, pwede siyang bayaran, pwede siyang takutin yung judge. Ay paano yan? Hindi ba? Pero ang gusto nila, yun daw ang proseso. Gawin daw natin. Ay wala namang reason, hindi ba? Mag-reason kayo Hindi pwede kasi nasasabihin nga nila, katulad ni Engineer Tuto Kausing, sasabihin lang niya na dapat sundin ang proseso. Kailangan may reason. Yan po ang nilalaban ko dito. John 18 verse 36. Sabi po ni Jesus Christ, Jesus answered, "My kingdom is not of this world." Sabi po niya, nung tinanong siya ni Pilato, tinanong siya kung are you a king? Pero maraming version yon. Pero ito si John, ang sinabi niya ay, my kingdom is not of this world. If my kingdom is of this world, my servants will fight. Yun ang sinabi. So that I should not be delivered to the Jews. But now, sabi ni Jesus Christ, but now, my kingdom is not here, sabi niya. Ang linaw po, hindi ba? Ay ano ba ang nilalakad ng mga politiko? Ay yan nga, yung kaharian dito sa mundo. Hindi ba? Ang mga politiko po ay dyan sila nahuhumaling sa mga kayamanan ng mundong ito. Kasi ang inaakala nila, yung kayamanan, kung marami silang kayamanan, ay magiging sila, presidente o anuman yan, o makapangyarihan. Ganun po niluloko sila ng dyablo. Opo, yan ang pilit na pinipilit sa isipan ng tao, ng dyablo. Dyablo ang nagsasalita niyan na sige, magpayaman ka. Hindi po masama ang yumaman, hindi po masama yan. Pero kung sobra na at pumapatay ka na ng tao o inaargabyado mo na yung mga tao, ay iba na yan. Opo, iba na yan.
ikaw ay naiimpluwensyahan na po ng dyablo. At normally, yan po ang nangyayari sa mga politiko. Hindi ba? Narinig naman natin ang sinabi ni Sarah, hindi ba? Handa siyang babayad siya ng tao para patayin, hindi ba? Ang presidente kasi nagagalit daw siya Ayan po kailangan pa bang i-repeat yan? Yan po ang politika. Kaya nga ang taong ligtas po, ang isang taong na born again, hindi na po pupunta dyan. Hindi na. Kasi alam nila, delikado yan At saka ayaw nilang mamatay, ayaw nilang yung buhay nila ay maialay dyan sa politika. Hindi nila iaalay ang buhay nila dyan. Ang buhay nila iaalay nila sa gawain ni Kristo. Yan po ang totoong born again. Na masasabi natin na ambassador of Christ. O sige po at hanggang dito na lang po at sana may natutunan po tayo sana ay nakakakuha tayo ng wisdom at yan po ang panalangin ko sa Panginoon sa ating pakikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.